Magandang gabi po, itong 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Sino nga ba ang dapat managot sa stampede sa Ultra? Kakulangan sa paghahanda sa seguridad ang itinuturong ugat ng trahedya sa anibersaryo sana ng programang Wawawi. Batay po sa talangan ng National Disaster Coordinating Center o NDCC, 74 katao ang kumpirmadong patay habang mahigit 6 na raang iba pa ang nasaktan. Nagtuturuan ngayon ng Pasig Police, ang ABS-CBN at ang nangangasiwa ng security sa Ultra. Ang depensa ng ABS-CBN ay ginawa nila ang lahat para matiyak na walang magiging problema. Nakatutok si Maki Pulido. Linggo ng umaga, sa Ultra dumiretso ang Task Force Ultra. Pinuntahan ng lugar kung saan naganap ang tulakan. Doon isinalang ng fact-finding team si Arnulfo Awa Jr., ang detachment commander ng Ultra Security. Hugas kamay siya sa nangyari. Utos daw ng ABS-CBN na buksan ng LRP gate na siyang daanan ng mga sasakyang palabas ng Ultra. Pababa raw ito at baku-baku pa, kaya pag may nadapa, maaaring gumulong. Binigyan na namin ng idea yan, kaya lang, ang laging inaano nila, walang problema sa mga taong papasok. Well, mahirap talaga para sa pedestrians yun dahil hindi lubak-lubak. I mean, hindi patag yung kalye at sa pababa at very narrow. Depensa naman ni Rene Luzpo, ABS-CBN Head of Security, ang LRP gate daw ang pinakamadaling daan patungo sa open bleachers area ng Ultra. At madali raw itong lakaran. Ang sinisisi niya, ang PNP. You cannot expect me as ABS-CBN Head of Security to perform police actions beyond my area of responsibility. Sa permit daw na ibinigay ng Pasig Local Government, responsibilidad daw ng Ultra ang security sa loob. Hawak daw dapat ng ABS-CBN ang mga tao sa kalsada sa inner lane. At responsibilidad ng Pasig PNP ang mga tao sa labas ng kalsada kung saan nagsimula ang tulakan. Reklamo ng PNP, kulang sa koordinasyon ng ABS-CBN habang pinaplanong anibersaryo ng Wawawi. Napag-uusapan yan sa coordination meetings at nakita namin kulang yata sa coordination. Ang concern ng nila is yung kanilang show. Nasa 30,000 ang crowd estimate ng mga taong nasa loob at labas ng Ultra nitong Sabado. Pero ang capacity ng Ultra, 17,000 lang. 9,000 sa multipurpose arena at 8,000 sa open bleachers. Bukas pa ilalabas ang resulta ng investigasyon ng Task Force Ultra. Pero ngayon pa lang, lumulutang na ang umano'y punot dulo ng trahedya. Ang malinaw na kakulangan sa preparasyon para sa seguridad ng mga tao. Kung may contingency plan sana, that plan should have included the hotlines. Ang tinawagan niya muna yung head office nila, yung superior niya na yung si Miss Charo Santos, siya ang tumawag sa mga ambulansya, which should not have been the case. I'm conscious of the fact that we will operate on the basis of what is our area of responsibility, and we hope that others who have their own functions to do will also perform their assigned functions accordingly. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At kaugnay pa rin ang nangyaring stampede. Binalikan po ni Jiggy Manicad ang baku-bakong kalye sa may Ultra sa Pasig para i-walk through tayo o ilarawan sa atin ang mismong lugar ng trahedya. Jiggy. Mel, sa mga sandaling ito ay narito nga tayo sa exit ng Ultra na ginawang entrance nung Sabado para sa Wawawi. At kung mapapansin nyo, hindi ganong kahabaan itong kalyeng ito. Halos mahigit 50 metro lamang ang haba nito at ito'y pababa, pakanan sa entrance nitong mismong stadium dito sa Ultra. At mapapansin nyo rin na itong daan ay baku-bako. Ibig sabihin, kung talaga magkakatakbuhan, magkakatulakan, napakalaki ng posibilidad na madapa itong mga tao dahil baku-bako itong ginawa nilang entrance dito sa Ultra. Dito sa bandang kaliwa ko, makikita nyo rin na halos narito pa yung ibang mga personal na kagamitan nitong mga biktima. Ilan dito ay mga tsinelas at tinakita natin. Meron pa dito mga pagkain na natira. Bukod pa dito sa natatanda natin mula sa aking kinaupuan ay isang suklay na maliit at napakarami mga gamit na nagkalat pa dito na hindi pa nalilinis sa mga sandaling ito. Kanina, nag-alay ng mga kandila itong mga madre mula sa St. Paul at pinangunahan nga nila Father Robert Reyes at Bishop Francisco San Diego at Father Abonza itong pagsasagawa ng misa dito sa harapan mismo kung saan naganap ang trahedya. Banda doon sa pababang bahagi nitong
ginamit na entrance ng mga tao dito sa Wawawi, ay nakita pa rin natin yung mga baon ng mga tao na talaga namang naiwan at sa mga sandaling ito ay unti-unti nang nabubulok, ano? At meron din doon mga bulaklak na inalay itong mga nakikiramay dito sa mga nasawi dito sa naganap na trahedya. Kanina napansin din natin itong gate na sinasabing isa sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga napakaraming sasali sana sa Wawawi. At kung mapapansin nyo po, itong mga bakal nitong gate na ito ay napilipit at ang iba'y naputol pa na sinasabi ng mga otoridad na maaaring ang ilan dito ay nakadagan dito sa mga nasawi dito. Bukod pa ito doon sa bakod sa harapan ng entrance mismo na nasira at talaga namang dinaanan ng mga tao nang ito'y maganap nga ang stampede. Napansin din natin na may mga waiting shed na nasira na yung mga bubong at sinasabi nga ng mga otoridad dito na ito'y dinaanan. Dito tumakbo, dito umapak yung ibang mga naging biktima at nagnanais tumakas dito sa naganap na stampede. Kanina, napuna din natin dito si Aling Rosal kung saan siya ay umiiyak at yung nanay daw niya ay namatay nga dito, si Aling Felicidad. Nagdala siya dito ng ilang konting alay. At matanong nga natin, Aling Rosal, yung nanay nyo ay ano ho ba ang pakay talaga dito nang siya magpunta dito sa Wawawi? Para mabunot yung pangalan niya, makapira din siya na maiuwi doon sa amin. Bago ho nangyari yung trahedya, ano ho ang pinaalam niya sa inyo? Paano siya nagpaalam? Hindi ko siya alam na napunta siya dito, pero matagal na yung nabalak niya. Pero yung yung anniversary, yun na lang siya, yun ang naisipan niya siguro na magpila kasi malaki yung pa-premium doon eh. Doon ho sa nabanggit niyo taga Pigkawayan, North Cotabato, kaya ano ho bang kinabubuhay niyo doon? Ang pagsasaka ho. Talagang umaasa kayo dito na kahit papano ay magkakaroon kayo. Opo. Ngayon ho, ano ng plano niyo? Ang plano ko sana mauwi man yung mama ko doon, maayos, nila sinasabi nila na magtulong sa amin, sana magawa nila yun. Okay. Kanina nga po ay isa si Aling Rosal sa mga nagdasal dito para sa kanyang nanay. At sa mga sandaling ito, makikita natin na napakaraming nag-aalay ng kandila dito sa mismong kalye pababa na pinangyarihan ng trahedya. Sa mga sandaling ito ay unti-unti na rin pong umaambon at sinasabi nga po ng mga nakikiramay dito na patuloy ang pagpapamisa nilang gagawin. At ayon po kay Father Robert Reyes, gagawin nila ang pasyam dito sa People Power Monument bilang alay sa mga nasawi dito sa stampede, dito sa Ultra. Mel? JG, yung bang gate na tinuro mo kanina, yan ba yung sinara? Ito yung sinara nung araw na mangyari ang stampede at kinokontrol nga nila itong pagpasok ng mga tao. Pero ayon na rin doon sa mga otoridad, nagsimula yung kaguluhan ng i-announce na maaring konti lamang ang papasukin dahil hindi na ma-accommodate. Kaya't nakita nga natin na nung magkatulakan, yung mga bakal nitong gate na ito ay napilipit at yung iba'y naputol. Kaya't makikita nyo talaga yung puwersa ng mga tao dito. May-imagine mo na lang kung gaano kalakas naipit yung mga tao. Tao yung tumulak doon sa gate, yung ba ibig mo sabihin? Yes, Mel, tao mismo yung tulak at nagtulak at sa lakas ng puwersa, nagkaputol-putol yung mga bakal dito, napilipit. Hindi lamang itong itim na gate dito sa aking kanan, kundi yung mga bakod pa dun sa may unahan dahil nga nagkagulo na yung mga tao. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad, nakatutok live mula sa Pasig. Mga kapuso, nakapanlulumo po mga eksena sa Ultra doon po sa Pasig noong Sabado. Ano nga bang nangyari kung bakit mahigit 70 buhay ang nabuwis? Balikan po natin ang mga pangyayari sa ulat ni Alvin. Mga bata, matatanda, tawang naghihinagpi sa tabi ng kanilang mga mahal sa buhay.
saan ka man matingin, hile-hilera ang mga bangkay. Nakita ko si Tony. Karamihan sa mga namatay, babae. Halos sunod-sunod naman ang pagsakay ng iba pang mga biktima sa mga ambulansya. Ito ang mga makapanindig balahibong eksena Sabado ng umaga sa labas ng Field Sports Arena, mas kilala sa dating pangalan na Ultra. Nagtulakan na sa likod dahil po nandudun po yung gusto na rin siguro po banda sa uli nagtulakan na, nandudun na po yung pagnanasa nilang makapasok na po hanggang sa wala naman po nag-aasist sa amin na wag kayo dyan gumala, wag muna kayo dyan umanang dahil marami nang nadadaganan dito. Ako nga po muntik na rin ako mamatay, ulo ko na lang nalitaw. Nagmamakaawa ko, sabi ko wag kayong magtulakan. Nagsimula raw magkagit-gitan at magkatulakan nang buksan ang gate ng Ultra para sa first anniversary show ng Wawawi ng ABS-CBN. Gusto po lahat na makapasok, kaya po nagkatulak-tulakan. Marami kasi hindi makalapit kasi tambakan tao dito sa may gate. Ngayon yung iba nag-akyata na doon sa bakod. Doon pa lang sa bakod nagsampa na sila. May mga nalalaglag, may mga nahuhubaran. Humigit kumulang 30,000 katao ang nakapila sa labas ng gate ng Ultra sa Badang Escarpment Road. Di hamak na sobra sa 17,000 capacity ng indoor venue ng Ultra. Marami sa kanila Miyerkules pa nakapila. Bandang alas 6 ng umaga ng Sabado, binuksan ng mga gwardya ang gate para mamigay raw ng tiket. Dito na nagkagit-gitan at nagkatulakan. Palusong ng tinatayang 30 degrees ang daanan mula sa main road, kaya na magkatulakan, madaling nabuwal ang mga tao sa unahan. Nandito kami dahil nagbabakasakali kami na isa po kami sa mabibigyan ng 20,000. O pag-uwi namin, masaya kami dahil isa kami sa pinalad na manalo ng prize na binigay ng Wawawi, pero hindi namin nakalain ganito. Ang dami-daming patay. Ako rin, nadaganan, napahiga rin ako. Kaya lang, hindi rin ako nila tinulungan yung mga nagdadaan kasi gusto lang nila makaligtas ng sarili nila. Ay yung gwardiya na lang ang umano sa akin, hinugot ako. Kung tutusin lang, akala ko rin katapusan ko na. Nagkaroon ng stampede kasi pababa ito, tsaka pababa doon. Yung weight ng crowd papunta sa harap. Base sa opisyal na talaan ng NDCC, 74 ang kumpirmadong patay. Humigit kumulang 500 iba pa ang nasaktan. Habang nagkakagulo sa labas, sa loob naman ng stadium, puno pa rin ng mga taong tila walang malay kung gaano kalaki ang trahedyang nangyari. Umaasa pa rin matutuloy ang programa. Nag-uwian lang ang mga tao nang sabihin ng host na si Willie Revillame na hindi natuloy ang show. Unang rumesponde ang Philippine National Red Cross sa pangunguna ng chairman nitong si Senator Richard Gordon. Dumating din si Vice President Noli De Castro at agad na nakipagpulong sa pamunuan ng ABS-CBN. Nandun din sina Pasig Mayor Enteng Eusebio at Congressman Dodot Jaworski. Bandang tanghali na pasugod naman si Pangulong Arroyo sa paggamutan. Agad inutos ang isang masusing investigasyon at nakiramay sa mga namatayan. Pero tila higit pa sa pagdamay ang kailangan ng mga biktima ng matinding dagok ng buhay. Marahil, pag-asa na isang araw, ningiti muli sa kanila ang tadhana. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Isang babaeng 4 na taong gulang ang pinakabatang namatay sa stampede sa Ultra. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang kanyang ina nang sa isang iglap nawala ang nag-iisang anak. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Amateur video ito na binigay sa GMA News. Kuha ito ng Biyernes ng hapon sa labas ng Ultra. Kapansin-pansin na dagsana ang tao at lumampas na hanggang sa kalsada kaya halos isang lane na lang ang nadadaanan ng mga sasakyan. Baon ng libu-libong taong ito ang pag-asang mananalo ng mga premyo. Saksi dito ang gwardiya ng isang subdibisyon na malapit sa Ultra. Kitang-kita raw niya kung paano nahirapan ang mga nakapila ilang araw bago ang anniversary show nung Sabado. Punong-puno mula rito hanggang dito, papunta roon. Tapos hanggang baba sa may ubal. Mas kumapal pa ang mga taong nagbabaka sakaling may mabibitbit na biyaya mula sa show. Ayon kay Myrna Book, lahat silang nakapila, umaasang may makukuha.
Inanunsyo raw kasi na kahit hindi sila makakapasok, basta may coupon, may tsansa pa rin makapag-uwi ng 5 hanggang 10,000 piso at mga groceries. Biyernes pa lang daw ng umaga, nandun na siya at ang 4 na taong gulang niyang anak na si Julian Book. Dala nilang isang bag ng pagkain at tubig. Kahapon binalikan namin kasama si Aling Mirna ang lugar kung saan mismo sila nakapila. Kwento ni Aling Mirna, dito mismo sa lugar na ito sila nagtiyagang pumila. Dito na rin kumain at natulog bago nangyari ang malagim na trahedya. Wala raw umaalis sa pila, doon na rin nga daw sila umiihi. Haharangan sa mga babae. Hindi na makita kasi na yung mga babae tapos papandungan ng sako yung pinapandong nila eh. Upo ka, hindi ka na makikita. Pag naupo kasi sikipan nga eh. Hindi na makita, doon ka pa rin umihi. Kapag iniwan daw kasi nila ang pila, aagawin na ito at di na sila makakabalik pa. Alas 6 daw ng umaga, nag-umpisa na ang tulakan at gitgitan. Di raw niya binitawan ng anak, pero may humila raw sa anak niya at di na niya ito namalayan na wala na ito sa likod. Ganon na ka ako. Sabi ko, hawak ka lang kasi dito siya humawak eh. Ganon kami. Matapos ang kaguluhan, nakita na niyang patay si Julian. Si Julian ang naitalang pinakabatang nasawi sa stampede. Tanging ambag ni Julian na laging yakap ni Aling Mirna ang naibalik sa kanya. Sa ngayon, hindi pa umano alam ni Aling Mirna ang kanilang gagawin. Mas masakit daw sa pagguho ng mga pangarap niya ang pagkawala ng kaisa-isa niyang anak. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Pinuna po ni Vice Presidente Noli De Castro at Senador Richard Gordon ang umano'y kawalan ng sistema sa pagliligtas ng mga biktima ng stampede nung Sabado. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isa si Aling Lucia, 74 na taong gulang sa mga natapak-tapakan sa stampede noong Sabado. Lamog ang kanyang buong katawan, kaya konting kibot, napapaaray si Aling Lucia. Pero inihanay daw siya sa mga patay noong Sabado, kahit nawalan lang siya ng malay. Sabi ko, tulungan niyo ako. May isa pa nga doon na guard na hindi ako pinapansin eh. Yung isa, yun. Inano ako na binuhat papunta rito. Naramdaman ko na pinagbubuhusan ako ng tubig. Tapos nung na ako, humiyak talaga ng tubig kasi tuyong-tuyo na yung bungang, yung lalamunan ko. Mag-aalas 12 na umano ng tanghali nang nadala si Aling Lucia sa ospital. Underestimate nila yung crowd. Regarding sa security, masasabi kong hindi sapat dahil sa dami ng tao. Sinasabing sa pagre-rescue, mahalaga ang bawat segundo. Pero puna ni Philippine National Red Cross Chairman Senator Richard Gordon, hindi maayos ang sistema noong Sabado. The night of Friday, nagkakagulo na yung mga tao. So dapat yon naagapan. Ang disaster doesn't have to be that big if we know how to predict. Ganito rin ang obserbasyon ni Vice President Noli De Castro. Napansin ko walang control sa crowd. So parang sa akin sarili, inisip ko ako naman Vice President. So ako na lang nag-control sa crowd para maayos yung mga bangkay na nandun sa kalsada. Si De Castro ay dating anchor at opisyal ng ABS-CBN. Hanggang sa ngayon ay may radio program siya sa ABS-CBN. Pero kamakailan ay naging kontrobersyal ang pagkasibak ng kanyang programa sa naturang istasyon. Noong Sabado, nilinaw ni De Castro na tumulong siya sa insidente bilang vice-presidente ng bansa. Kaugnay nito, nilinaw ng Aeromed Ambulance Transport na 5 high-tech na ambulansya ang kinuha ng ABS-CBN sa kanila para magbantay sa mga nanonood. All the necessary precautions were really in place. Sa paningin ko lang po, sa medical, sa security and all. It was just that the mob became too hard to control. Kwento ni Makapagal, Miyerkules pa lang daw napansin na nilang padami ng padami ang tao, pero kaya pa nilang kontrolin ito. Pero pagsapit ng Biyernes, wala na raw silang magawa, kundi manalangin na walang sakunang maganap. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Matapos po yung stampede nung Sabado, nagpahayag ang ABS-CBN na sasagutin nila ang lahat ng gastusin ng mga biktima. Nakatutok si Joseph Morong. Ilang oras matapos ang stampede sa Ultra, nagpalabas ng statement ng ABS-CBN. Kanselado ang programa para sa unang anibersaryo ng Wawawi. Pero sa sumunod na statement, sinabi ng ABS-CBN na i-ere ang Wawawi para magbigay serbisyo publiko. Nakipagpulong ang mga pinuno ng ABS-CBN kina Vice President Noli De Castro, DILG Secretary Angelo Reyes at NCRPO Director Vidal Quirol.
Inikot din ng mga ABS-CBN executives at ang host si Willie Revillame ang mga punerarya at ospital kung saan dinala ang mga biktima. Alauna ng hapon, humarap sa publiko si Revillame para i-anunsyo na hindi natuloy ang pagdiriwang sa kabila ng kahilingan ng studio audience. Isang house and lot, isang jeepney, isang taxi at 1 milyong piso sana ang ipamimigay sa araw na yun. Alas 6:30 ng hapon, humarap sa media ang mga pinuno ng ABS-CBN para sa isang press conference. Today has been a very tragic day for us at ABS-CBN and sa lahat naming kapamilya. This is really a very tragic event. We are deeply saddened by what has happened, and we will do everything we can to help the victims and the members of their families. Ayon sa head ng security ng ABS-CBN, pinaghandaan nila ang seguridad para sa pagdiriwang. Pero hindi raw nila inaasahang magiging ganun kagulo ang mga tao. Lampas sa 200 security guards at police ang itinalaga nila. Unfortunately, yung level of this, yung pagka-unruly nila kanina ay masasabi nating medyo mas mataas sa na-i-expect natin na the usual pagka-unruly ng crowd na ganon. Pero hindi raw nila inaasahang lolobo ang bilang ng tao nang mangyari ang trahedya. We knew that we couldn't let them all in. And the problem was they weren't lining up. Hindi po namin ito inaasahan, ikinalulungkot po namin ito. Nangako ang ABS-CBN na sasagutin nila ang gastos sa pagpapalibing sa mga biktima. Sila rin daw ang bahala sa mga gastusin sa ospital ng mga nasugatan. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iimbestigahan din ng Department of Justice ang trahedya sa Ultra. Sasampahan ng kasong kriminal ang sinumang mapapatunayang nagkasala. Nakatutok si Joseph Morong. Sa kamay na ng Department of Justice, nakasalalay ang paghahanap sa dapat managot sa trahedya sa Ultra. Bumuo na ng isang panel ng DOJ para rito. Ayon kay Justice Secretary Raul Gonzales, malawak ang magiging investigasyon pero malinaw ang direksyon ng pagsisiyasat. Organizers at producers ng show ang unang tatanungin kung ano ba talaga ang naging planong pansiguridad para sa pagdiriwang. Uusisain din ang chief ng security ng ABS-CBN na si Rene Aluspo. Pati ang Ultra hindi ligtas sa investigasyon. Kahit ang Wawawi host na si Willie Revillame, posibleng tamaan ng investigasyon. Ito raw ay kung totoo ang ulat na mismong si Revillame ang nangalap ng mga premyo para sa show. Kahapon sa investigasyon ng DILG, sinabi ng abogado ng ABS-CBN na walang direktang partisipasyon si Revillame at ABS-CBN Executive Vice President Charo Santos Concho sa programa. Bagamat matatandang sinabi ni Revillame noong Sabado matapos ang trahedya na personal niyang ininspeksyon ng Ultra. 3 gabi ako nandito Chine-check namin, kasama ko yung director namin, yung mga staff, chine-check namin yung kung ano yung comfort ng mga tao. Pero ayon mismo kay Gonzales, mukhang may pagkukulang sa preparasyon ng ABS-CBN. To me, this is simply negligence. On whose part, sir? On the part of the organizers. Galit naman si Pasig City Mayor Vicente Eusebio sa ABS-CBN dahil hindi raw ito nakipag-coordinate sa PNP at lokal na gobyerno para sa crowd control. Naniniwala kami na wala namang koordinasyon na ang security ng Wawawi sa ating kapulisan, sa amin man lamang, upang masabi na paano nila matutulungan sila i-accommodate yung mga tao. Walang ganun Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries ang maaaring isampa laban sa mga taong responsable sa stampede sa Ultra. Hinihintay na lamang ng Department of Justice ang ulat mula sa National Bureau of Investigation at Task Force Ultra para malaman kung sino ang dapat managot sa trahedya. Pinagsusumite na ng Task Force Ultra ang videotape ng trahedya galing sa ABS-CBN at nakaabang na ang National Telecommunications Commission o NTC sa report ng Task Force. Pinag-aaralan kasi ng NTC kung may basehan para sa kasong administratibo laban sa ABS-CBN. We can also impose the penalty of suspension, no, or revocation of the authorization. Pinakamaaga ng masimula ng investigasyon ng DOJ bukas. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ang inaasahan sanang paghahanap na magandang kapalaran sa huli nauwi sa mapait na paghahanap ng mga bangkay. Nakatutok si JP Soriano. Doon na tayo, bakit mas labas natin?
Matapos na naganap na stampede sa Ultra noong Sabado ng umaga, tuliro ang mga tao. Ang dapat sana isang masayang araw ng pag-asa, naging isang malagim na bangungot para sa kanila. Sundan nyo lang. Di makapaniwala na sa isang iglap, isang malagim na trahedya ang naganap. Ang batang ito kasama sa seksikan, ang nanay niya isa sa mga nasawi. Mahirap para sa ilan na paniwalaan ang nangyari. Kasiyahan daw at di kalungkutan ang pinilahan nila. Ate Liling, dumilat ka na. Ate Liling. Marami ang nagkawalaan. Marami rin ang nasaktan. Matapos ng ilang oras, sa medical city sa may Pasig idiniretso ang mga bangkay. Balot na ng puting kumot, hinilera sa sahig ang mga nasawi. Mahigit 6 na po ang diniklarang dead on arrival. Nang magdatingan ng mga naghahanap, bumuhos na ang luha. Lahat umaasang wala sa mga bangkay sa sahig na ito ang kanilang hinahanap. May mga taong nakahinga na maluwag nang malamang buhay ang kanilang kamag-anak. Pero ang karamihan sa mga taong dumating, isa-isang nabigo sa kanilang mga hiling. Mga hugulgol ng hinagpis at pagsisisi, umalingaw-ngaw sa paligid. Nangyari po kanina? Hindi namin namin naanohala namin sa TV nga na bumagsak daw yung poster. Hindi mo namin naanohala. Opo? Kanina umaga, nabalitaan na namin na bumagsak yung yung sa Ultra. Kaya kami nagpunta rin, hindi pa nagsiuwi. Ano po ang pangalan po ng mukha para makita niyo lahat? Okay? Karamihan sa mga nasawi, matatandang babae. Ayon sa Soko, mga naapakan at nadaganan sa naganap na stampede. Sa Purinarya sa may Arlington, inilipat ang mga labi ng mga biktima. Hanggang dito, matindi ang emosyon mula sa mga naulila. Pero sa bawat paghihiwalay ay may nagtatagpo. Tulad ng mag-asawang Borromeo na nagkahiwalay sa stampede pero nagkitang muli sa ospital. Pero para sa karamihan, tila pinagsakluban sila ng langit at lupa. Kumilang nga naman sila rito sa Ultra sa pag-asang makatakas sa kahirapan. Di akalaing dito lang pala maaapakan at madudurog ang kanilang mga pangarap. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto 24. Ilang oras matapos ang stampede sa Ultra nung Sabado, nakaramdam daw ng kakaiba ang mga gwardyang naroroon. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24 eksklusibo. Nasa bungad pa lamang kami ng kalsada patungo sa Red Gate ng PhilSports Arena. Dama na ang bagsik ng trahedya. Lumingon man sa kaliwa o kanan, sa harapan o likuran, iisa ang eksena. Iyakan, sigawan at nangigibabaw na tinig mula sa mga tao na humihingi na saklolo. Ilang minuto matapos maganap ang sinasabing stampede sa lugar na ito na ikinamatay na mahigit 70 katao. Sama na sa signboard, sama na yan. Iisa ang pinagkakabalahan. Madala ang mga biktima sa pagamutan, makita ang mga nawawala at makilala ang mga binawian ng buhay. Binalikan kagabi ng GMA News ang lugar ng pinangyarihan. Sarado pa rin sa trapiko ang bahagi ng kalsada kung saan nagkagulo ang mga tao. Pero di tulad noong Sabado, bulaklak, kandila at nakabibinging katahimikan ang ngayon bumabalot sa lugar na ito. Ilang oras makaraan ang isinagawang misa, nakausap namin ang security guard na nakaposte sa Red Gate ng Ultra kung saan naganap ang trahedya. Tikom ang bibig nito sa mga tanong kung alam niya ang purot dulo. Di raw sila pinahintulutang magbigay ng komento sa media. Pero isa ang naikwento nila. Mula raw noong Sabado, may nakapangingilabot na raw silang mga eksperyensya. May kumakalambag, ano? Oo, kaya hindi na natin na ano kung ano man yun eh. Ano ba, sir? Ano bang klaseng ano? Parang may pumapatak lang ng mga daon, gano'n lang. Kaingay. Hindi kayo natakot, sir? Okay. Sanay na eh. Kaluskus man o kakaibang ingay, para sa mga security guard ng PhilSports Arena,
Marahil, panalangin ang kailangan ng mga sumakabilang buhay. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Nagdaos kanina ng isang misa para sa mga biktima ng stampede sa Ultra. Nakatutok si Jiggy Manikan. Naabutan namin si Aling Rosalina na nagsasaboy ng pagkain at tubig sa mga bulaklak sa entrance ng Ultra. Kitang-kita raw niya kasi ang gutom at pagod na inabot ng mga tao na nooy nakausap niya. Si Aling Rosalina ay vendor sa Ultra. May 3 raw siyang naging kaibigan sa pila. Kasamang 3 sa mga namatay. Bibili sana siya ng pagkain para sa 3, kaya umalis muna siya sa pila. Pagbalik niya, naganap na ang stampede. Nakita ko nung sila hinugot yan, andito na nakaratay. Sabi ko, naku, yung mga alaga ko nung inaano ko sa bahay kako, nakikiihi at nakikipaligo. Dahil siyempre, isang linggo na sila rito. Mula ng Lunes pa. Kasama ko sila nagpila-pila dito. Tulad daw ng iba pang nagtiyaga sa pila, kahirapan daw sa buhay nagtulak kay Aling Rosalina para pumila sa pag-asang matatawag at mananalo. Kanina isang misang inalay para sa mga biktima dito sa Ultra. Competitive spirit, kapatid. Nawala yung kapamilyang salita. This is my life, that is your life. Bahala ka sa buhay mo. Yun ang nakita kong pangyayari. Ewan ko sa inyo. Jiggy Manikan, Nakatutok, 24 Oras. Susunod mga paraan kung paano maiiwasan ang stampede sa mga malalakit matataong pagtitipon. Mga tigre at ang sawang swerte raw sa loto, bagong pinagbibigyan ng pansin ngayon sa Malabon Zoo. Aso ni Isabel Oli, napatay raw ni Marco Alcaraz dahil sa selos. Tutok lang mga kapuso dito sa 24 Oras. Hindi ang trahedya sa Ultra ang unang stampede na nangyari sa Metro Manila. Paano nga ba ang tamang paghanda para maiwasan ang ganitong aksidente sa mga malawakang pagtitipon? Nakatutok si Jay Caro. Nito lamang Enero, isang debotong namatay ng magkagulo at magka-stampede sa tao ng piyesta ng mahal na Nazareno. Noong buwan naman ng Setyembre 2005, 4 ang patay sa stampede habang ginaganap ang Battle of the Bands sa Amoranto Stadium sa Quezon City. At noong 1996, mahigit 160 kataong namatay sa sulod sa Ozone Disco. Ayon sa mga otoridad, tumaas ang bilang ng mga namatay dahil sa naganap na stampede. Ito ang mga trahedyang pinangangambahan ng isang events producer tulad ni Vernon Go, publisher ng Pulp Music Magazine. There's one entrance here and there's one entrance. Ang Pulp Magazine ang organizer ng itinuring na pinakamalaking konsyerto sa Pilipinas na ginaganap taon-taon, ang SummerSlam Concert Series. Nitong huling SummerSlam noong Abril sa Amoranto Stadium sa Quezon City, 30,000 dumalo. Ayon kay Vernon, hindi raw birong mag-ipon ng libu-libong katao sa isang lugar. Isang taon raw nila itong pinagpaplanuhan at pinaghahandaan. Because event management doesn't just mean the producer handles what happens inside, in front of the stage, backstage, within the stadium. It's perimeter security is a big component. You can't say, oh, we're the producers, we're only responsible for what's inside. You're responsible for what happens outside because you're asking these people to come over. And 300 security personnel ang pinagbantay nila. Bantay sarado raw hindi lamang ang pagdadausan ng konserto, kundi pati na rin ang paligid nito. Dapat daw handa ang organizer sa mga karaniwang pinagbumulan ng tinatawag nilang pressure points na maaring pagsimulan ng gulo. Andyan ang init ng ulo at pagkainip ng mga nakapilang tao. Kaya para iwas gulo, mainam na may umiikot na may megaphone para sa anumang abiso na maaari ring mapagtanungan ng tao. Dapat may sapat na bilang ng portalets. Gumagamit din sila ng crash barrier kung tawagin, harang na pangkontrol sa tao na hindi basta-basta may tutulak at may tutumba. At kailangan din ng malinaw na koordinasyon sa lokal na pamahalaan at sa pulis, maging sa barangay. Binabantayan din nila ang mga nais manggulo. you can't expect people to behave themselves. There's not enough air to breathe. You know, you're tired. You want to go to the bathroom. At kapag magpapapasok na, asahang magiging excited ang mga tao. Kaya dapat tuloy-tuloy ito. If we see a pressure point building up, we diffuse it. We diffuse it. You have to be ready. We also have more than one pressure point. We have actually 2 main gates and one special gate. Kapag may malalaking pagtitipon ng tao, ang organizer ang nagpaplano ng tungkol sa crowd control. Ayon kay NCRPO Chief Vidal Quirol,
Tumutulong lamang sila sa pagpapatupad dito. Matapos ang trahedya sa Ultra, gusto ni Quirol na baguhin ang sistemang ito. We have to establish some kind of protocol. Kasi pagka, for example, that we have here an event, a rock concert. Siyempre may cost at saka may profit yan eh. Ha? Mahirap naman yung dahil sa ganito ginawa mo, nag-flop yung concert, yung mga fans nagsi-alisan kasi masyadong nakialam yung pulis. Hindi na bago sa atin ang pagtitipon ng maraming tao. Pero sa nangyari nung Sabado, tila dapat niyang pag-aralan kung paano masisigurong kaligtasan ng mga dumadalo roon. Jay Taruk, Nakatutok, 24 Oras. Nakilala na ang halos lahat ng mga namatay sa stampede sa Ultra. Samantala, hanggang ngayon, may ilang pa ring pamilya na patuloy na naghahanap sa mga nawala nilang kamag-anak. Nakatutok si Rauna Crisos. Hanggang ngayon, tuloy ang hinagpis ng mga nawala ng mahal sa buhay. Mas mahirap para sa ilan, lalo yung hanggang ngayon ay naghahanap pa rin. Inabutan ko sa Loyola Memorial Chapel sa Guadalupe ang pamilya Manalo. Hinahanap nila si Enero Manalo. Huling paalam nito, magtitinda lang ng puto sa Ultra. Kahapon pa sila naghahanap, hanggang kanina, bigo pa rin sila. Nag-alala na raw sila nang mabalita ng stampede sa Ultra, pero natakot nang hindi umuwi kagabi si Enero. Sana nga, nagligtas siya. Saan man siya naroon ngayon dahil napuntahan na namin dito. Galing na rin kami ng Arlington, wala rin doon. Tinuro nga kami dito. Inikot na rin daw nila ang mga ospital malapit sa Ultra, pero di nila nakita si Manalo. Sa 17 unidentified bodies na dinala dito, nag-iisang katawan na lamang ang naghihintay na ma-identify ng kanyang kamag-anak. Ang labi ni Ligaya Marasigan Tan ang huling nakilalang nasawi sa trahedya. Nahirapan si Jeremy Tan, anak ng biktima, na kilalanin ang ina. Iba raw kasi ang itsura nito. Masama ang loob ni Jeremy. Hindi ko na marami ng beses na hindi ko talaga napipigilan yung pag pumupunta doon. Bali, 3 beses na yung sumubok sa Wawawi do sa hindi naman siya nakakapasok. Karamihan sa mahigit 600 na sugatan nakalabas na ng ospital, pero may ilan pa rin hanggang ngayon ay ginagamot. Karamihan sa mga dinala sa Rizal Medical Center, may sugat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Marami rin ang napilayan. Duda pa ng mga doktor, di raw tama ang pag-handle sa mga biktima ng ilang rescuer. Kuminsan ang mali ng mga tumutulong, hahatakin, pabubuhatin na lang ng hatak, hindi iniisip yung lugar na nabalian o mukhang may bali. Marami-rami rin daw ang may kaso ng hypoglycemia o mababang sugar level ng katawan. Di raw kasi nakakain ng mga ito para lang manatili sa kanilang pila. Ang DSWD naman magsasagawa ng stress debriefing sa mga biktimang na trauma sa pangyayari. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Balita pa rin po tungkol sa trahedya